Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Mga ka-coffee natin abroad. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Dinidiscredit po ni Harry Roque at ng ibang mga dilis gaya ni Maharlika at ng ilang mga DDS vloggers itong anunsyo ng ating presidente na naaresto na po itong si Zaldico. Fake news daw po yan. Mga bobo talaga ito mga to eh. Alam mo kung bakit nila sinasabi fake news? Alam mo si Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, nakatanggap daw po siya ng confirmation na hindi daw po talaga na-aresto ang isang Pilipino. Bobo talaga to eh. Una, dalawa nga yan eh. Pilipino ba ang pakilala ni Zaldico nung na-aresto siya or Portuguese? Pangalawa, bakit sa'yo i-confirm ng PNP o ng DILG, ministry nila doon, no? Ministry of the Interior o ng DOJ nila? Bakit nila i-confirm sa'yo? Who you? Diba? Ang tanong dyan, sino ka ba? Kasi nakatanggap na raw po ng confirmation si Harry Roque na talagang fake news po. Wala daw pong na-aresto na Zaldico. Assuming talaga to. Ano ka? Ikaw pa rin ba ang dating presidential spokesperson? Ikaw ba si Marcos? Ikaw ba si Remulla? At sa'yo i-confirm? Sino ka? Isa pa. That's the first argument, ha? Yan ang sinasabi nila na fake news daw po yan dahil wala daw pong natatanggap na confirmation itong grupo nila Harry Roque. Pangalawa, porket hindi nagsalita itong Czech government o hindi nagkomento dito sa pagkaka-aresto ni Zaldico, sasabihin nyo na fake? Magkaiba po yung nagsabi na hindi totoo yan at ang nagsabi ng no comment kami sa issue na yan. Hindi ganyan kasing luwag ng Pilipinas o kasing chismoso, kasing chismosa ng Pilipinas ang Czech Republic. Dito kasi bawat kibot masyado tayong malaya eh. To the point na nakakasira na tayo, no? Bawat kibot dito may statement. In fact, wala pa nga, may press con na. As compared sa Czech Republic, hindi ganyan kamarites. Di ba? Teka, hanapin ko lang yung may sinabi kasi dito ito. Porkit hindi nagkomento ang Czech Republic, saglit lang ha, hinahanap ko lang ha. Magandang point ito eh. Ito, the Czech Police and the Ministry of the Interior, yung Ministry of the Interior ka-coffee, parang DILG natin yan, di ba? Department of the Interior and Local Government sa Pilipinas. Sa Czech Republic, ang counterpart natin dyan, Ministry of the Interior. The Czech Police and the Ministry of the Interior have told GMA News and Czech news outlets they would not comment. Magkaiba po yan sa sinasabi na walang naarestong Zaldico versus sa hindi kami magbibigay ng komento. Ang sinasabi po ng Ministry of the Interior at ng Pulisya ng Czech Republic, hindi po sila magbibigay ng komento sa GMA News at even sa media organization na nandiyan po sa Czech Republic. Kasi yan ang pinangahawakan ng mga dilis eh. Bakit hindi kino-confirm? Sabi nila, kung talaga na-aresto si Zaldico, bakit hindi nila kino-confirm? Bakit hindi sila nagbibigay ng komento? Huwag niyong itulad ang gobyerno ng Czech Republic sa gobyerno ng Pilipinas. Yung mga estilo ng mga diles, gusto niya laging tawag niya, laging paborable lagi sa inyo. Ito lang common sense lang ito ha. Isipin mo, sa tingin mo ba ganyan katanga ang presidente si Pangulong Bongbong Marcos na i-anunsyo niya yan, not just a single post but two posts sa Facebook, sasabihin niya yun na naaresto na si Zaldico at nakikipag-ugnayan na po ang Pilipinas sa Czech government. Sa tingin ninyo, ang presidente ng Pilipinas gagawin niya yan? Nagmukha siyang kahiya-hiya dyan. Common sense lang ha. Ang presidente may access sa Intel report. Definitely, lahat ng Intel report siya may access. Siya ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Sa tingin ninyo, magpapabiktima siya ng ganyan ka-fake news? Una, hindi nga live yan eh. Kung live yan, mas may tendency pa na magkamali siya ng announcement. Pero po ito, hindi ito live. Sa Facebook po yan. Bago niya po na-post yan, may double checking yan. Diba? Na-verify yan, definitely. Tinanong ng presidente yan, dinoble, triple check pa niya yan. Totoo ba yan? Confirm ba yan? Kasi mapapasok sila dyan, mabubulilyaso sila dyan. Definitely, ginawa yung vetting process na yan, ginawa yung proseso na yan ng pagdo-double check at pag-verify bago i-anunsyo ng presidente. Ikaw ba? Sige,
O diles. Maniniwala ka ba kay Harry Roque laban kay PBBM? Ang claim ni Harry Roque, hindi kino-confirm sa kanya. May tinanong siya na kung sino mang tinanong niya, hindi kinonfirm sa kanya. Yun nga ang punto dun eh. Madali lang basagin yung claims na yun eh. Sino ka para i-confirm sa'yo? Are you part of the Philippine Authority? Are you part of the Philippine government para i-confirm sa'yo? Mas mauna ka pa sa Ombudsman, sa DOJ, sa Office of the President? Definitely hindi. Mas maniniwala ako dito. Ang Philippine National Police, naglabas po sila ng confirmation kasi may mga nabubudol eh. May mga tangandilis na naniniwala na talagang hindi na-aresto si Zaldico kasi gusto nila agad mapabalik. Hindi agad ganyan. Hindi ganyan kabilis. Ako ang sinasabi ko sa inyo, ang honest take ko dyan, 2 to 3 months bago maibalik si Zaldico sa Pilipinas. Bagamat ang sinasabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, 1 to 3 weeks. Sabi niya ha, mapapauwi yan. Good thing yan kung mangyari. Mas napabilis, di ba? Pero ako, realistically, base rin sa ating mga karanasan, base sa ating mga nababasa, 2 to 3 months yan, hindi weeks, no? Anyway, kung tama si John Vic Rimulya, better, di ba? Mas mabilis na yung babalik yan. Pangalawa, si Harry Roque, bakit tuwan-tuwa siya na hindi na-arresto sa Zaldico? Doon lang eh. Di ba? Anyway, may isip mo na talaga agad eh, kasi magkakanta yan eh. Under oath ha, kasi yung mga sinabilitiwan niyang statement, hindi naman under oath yan eh. Siniraan niya si Romualdez, siniraan niya si Marcos, not under oath. Kung nasa Pilipinas siya, under oath na yan. And malinaw din naman, si Digong mismo nagsabi, panahon niya, matindi na ang korupsyon dyan sa DPWH, dawit ang tatay nila dyan. Anyway, balik tayo dito sa statement ng Philippine National Police, no? The Philippine National Police or PNP confirms, again, ano nga ulit yung term? Confirms. Kanino ka maniniwala, kay Harry Roque o dito sa PNP? The PNP confirms that Elizalde Zaldico has been arrested in Prague. Malinaw po yan. Let's take at that, no? Has been arrested in Prague, Czech Republic based on information received through official channels. Through official channels, hindi sabi-sabi, hindi sabi ng empleyado sa airport o kung saan man yan, sa border yan, na nakita nila si Zaldico na inaaresto. Through official channels po yan. May mga intel po tayo dyan, may mga sundalo tayo, may mga militar po tayo dyan na nandiyan po sa Czech Republic, nandiyan sa Europa. They can easily verify kung totoo yan o hindi. And sinasabi mismo ng Philippine National Police, confirmed po yan sa pamamagitan po ng kanilang official channels. Hindi sabi-sabi ng mga marites. Kasi yung mga linyahan ng mga DDS, sabi ng kanilang bubwit. Sino yung bubwit? Official channels ba yan? Doon kayo hindi maniniwala. Si Maharlik ang reference mo. Si Eloy Bogris ang reference mo. Si Harry Roque ang reference mo. Na walang mga credibility. Doon ka maniniwala. The PNP is closely coordinating with concerned government agencies, particularly the Department of Foreign Affairs, to facilitate the necessary legal and diplomatic processes for his return to the Philippines. Sabi ng PNP, nakikipag-ugnayan na po kami sa DFA para matapos po yung documentation na ito, mga kinakailangan dokumento para maibalik na po itong si Zaldico dito sa Pilipinas. Again, hindi po yan ganyang kadali. We assure the public that the PNP is prepared to assume custody of the subject upon his arrival and will ensure that all proceedings are carried out in accordance with existing laws and due process. Sa mga nangangamba, baka tigiin, yan ang kanilang argument eh. Baka ininoy si Zaldico pagdating sa Pilipinas. Remember, wala po tayo sa gobyerno ni Digong. Kung gobyerno ni Digong yan, posibleng mangyari yan. Knowing the President, knowing President Marcos, yung due process, ina-afford po yan sa mga suspect. Malayong-malayo po ang characteristics ni Digong at ang characteristics ni PBBM. Si PBBM, due process, doon tayo sa rule of law. Sundin natin ang sinasabi ng batas. Huwag tayong gumawa ng sariling batas. Huwag natin ang ilagay ang batas sa mga kamay natin gaya ng ginawa ni Digong. Di ba? Wala kayong dapat ipangamba dyan. Further updates and coordination and repatriation efforts will be provided by the Department of Foreign Affairs. Sabi po ni Police General Jose Melancio Nartates Jr. Malinaw na malinaw po yan. And then, may mga articles din tayong nabasa. Nagkataon lang na nag-check ako sa Facebook, no? Si Sian Gasa, kilala nyo tong Sian Gasa? Pambansang marites din ito eh. Di ba? Pambansang marites na si Sian Gasa. Binabasa din natin yung mga post niya eh. Siyempre, hindi lang naman siya pinapaniwalaan natin. Marami din naman tayong reference, no? Marami tayong pinagkukunan kasi mamaya mabiktima din tayo ng fake news, no? Anyway, number one, yung official channels natin, yung government. Inanunsyo na ng presidente yan
Fake news pa ba yan? Kinonfirm na ng Philippine National Police niyan, fake news pa ba yan? O sino ka maniniwala, kay Harry Roque o sa presidente? Malinaw naman yan. Anyway, itong sinasabi ni Sian Gasa, ni Christian Albert Gasa, marami din bubwit ito no? Kung i-corroborate mo ito or itutugma mo ito sa mga reports na lumalabas, halos parehas Nakita ko rin ito sa post ni Maris Umali o sa news report ni Maris Umali ng GMA. Almost the same sila ng detalye na sinasabi dito ni Sian Gasa. I-summarize lang natin ito Sige, basahin natin. Ganito daw po yung nangyari. Chismisan no? Pero anyway, may source naman ito. Corroborated naman ito. Si Zaldico at ang kanyang pamilya po ay nasa loob po ng isang sasakyan patawid ng German border from Czech. Malinaw po yan Yan din po yung sinasabi ng ating presidente sa second post niya yan. Nakapasok siya ng Czech Republic, kung walang dokumento yan, palabas na siya ng Germany. Doon siya nahuli sa Germany, sa German border. Hindi pumayag ang Germany na tanggapin si Zaldico, kaya ibinalik siya sa Czech Republic. Yan po yung nangyari. Yan din po yung sinasabi ng ating presidente. Ang driver nila ay isang French citizen. Yung driver nila, driving a car with French license plate. At dahil kampante si Zaldi and family na walang border control inside the Schengen na walang border control inside the Schengen area, iniwan nila sa France yung mga pasaporte nila. Kung di ba naman botlogs talaga itong si Zaldi ko, tanga Tatawid ka ng iba't ibang bansa, wala kang pasaporte, wala kang dokumento. Anyway, naging kampante sila dyan. Ako nakarating na ako ng Europa. Sa yabang naman ni Ka-Coffee. 4 na beses, di ba? Ang visa po natin, Schengen. Yung Schengen visa na yan. Kapag meron kang visa na yan, magagamit mo yan within that Schengen areas. Yung mga bansa na magkakalapit. Punta ka ng Austria, punta ka ng Croatia, Czech Republic, Hungary, Budapest. Yung mga area na pwede Switzerland, etc. except UK. Kasi may iba po silang visa dyan. Pagtatawid ka ng border dyan, parang toll gate lang, parang toll plaza lang, di ba? Tapos may immigration personnel. Minsan nga hindi na nagche-check, may point na hindi nagche-check. Minsan naman may random checkpoint, kukunin yung pasaporte mo and bibilangan nila kung ilan yung nasa sasakyan. Pero at some point, wala na, parang tumawid ka lang from Makati to Quezon City. Ganun lang ang gimmick, ganun lang ang dyan, kumbaga drama dyan, ang kalakaran dyan. So nagpakakampante na raw itong si Zaldico at iniwan yung kanyang pasaporte. Pero ako, kahit sino ba naman, ikaw, hindi ka residente dyan. Kasi kung residente ka, may resident card ka, di ba? Kung ikaw ibanyaga, you treat yourself as a tourist, definitely, kung tatawid ka ng bansa, kahit Schengen areas pa yan, dala mo yung pasaporte mo. Itong Zaldico, hindi daw dala itong kanyang pasaporte, regardless kung Portuguese passport ba yan o Philippine passport ba yan. May trivia binigyan si Sian Gasa. Dagdag kaalaman, kahit kansilado ng Philippine government ang passport ni Zaldico, ito ay mananatiling valid sa mata ng foreign governments as long as hindi pa ito expired. May punto rin naman, Hindi niya lang ito pwedeng i-renew. Going back sa storya, kung bitbit ni Zaldico ang kanyang Philippine passport while crossing the Czech-German land border, payapa sila makakadaan sa random checkpoint. Exactly. May punto ulit siya dyan, Pinakita ni Zaldico yung picture ng passport niya sa phone. Ngunit hindi ito tinanggap ng German authorities. Grabing detalye ito Kala mo talaga yung nag-tip niyan kasama mismo sa biyahe Parang ganyan Ito yung cellphone ito yung passport ko, pwede ba yan? Online copy, etc. Di ba? Ganun daw po yung nangyari. Hindi pumayag po yung German authorities. Required daw ang physical copy. So ang ginawa po, dinetain po ng Czech side ng border sa kasong illegal alien with no proper documentation. Consistent po yan sa sinabi ng ating presidente. Hindi pa siya na-deport hanggang ngayon kasi yung kaso sana niya ay not for automatic deportation. Kailangan lang sana i-verify ng Czech authorities yung totoong identity niya tapos pwede na siyang makalaya given na mayroon naman talaga siyang valid Schengen visa kaso hindi lang niya nadala. Again, may punto ulit si Sian Gasa dyan. Pero dahil nagsubmit na ng petition ng DFA o Philippines through the Philippine Embassy sa European Union, naobliga po ang Czech authorities na i-detain siya at i-hold bilang wanted fugitive of the Republic of the Philippines pero hindi siya mapauwi agad-agad dahil wala naman siyang existing Interpol Red Notice at wala siyang existing local case sa European Union para maging subject for extradition. Ang galing ni Sian Gasa In fairness medyo tama yung sinasabi niya dyan, I agree, I submit, sabi nga, Mr. Chair.
ay submit dito sa teorya ba ito o sa sinasabi ni Sian Gasa. So, simple nga lang daw eh. Kung dala lang ni Saldico yung passport niya, hindi ba lalaman na pugante ito eh. Di ba? Kasi lalo kung Portuguese passport yan, ibang pangalan na gagamitin niya dyan. Ang problema, hindi niya dala. And malaking bagay po na merong anong term niya dyan? May petition po, no? May petition ang DFA sa pamamagitan po ng Philippine Embassy sa European Union. Kaya yan po yung primary reason or legal grounds, ka-coffee, kung bakit nakadetain si Saldico dyan po sa Prague. Sabi ni Sian Gasan, gets nyo na ngayon, hindi na kayo maguguluhan, you are welcome, so please stop bashing our own government saying na mahina sila o walang kwenta, bla 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 bla. No, they are doing everything they can. Sadyang sobrang komplikado lang talaga ng sitwasyon. I will update you all sa mga susunod na kabanata. Sabi ni Sian Gasa, ang pambansang Marites ng Pilipinas. So yan, coming from Sian Gasa na yan, no? Sila Harry Roque lang naman yung hindi bilog sa gobyerno kasi weak leader ang tingin nila. Pero yung weak leader, dahilan kung bakit sila nagtatago. Di ba? Weak leader kayo, weak leader sa presidente. Wala sa alam tatay digong ninyo. Yung weak leader nyo, napakulong yung tatay digong ninyo. Yung anak ng Diyos na si Kibuloy, nakakulong. O, si Tebes, nakakulong. O, yan, si Saldico, nagtatago. Si Harry Roque, nagtatago. Yan ba ang weak leader? Ay, nako. Hintayin natin, ka-coffee, makikita na lang natin more updates, may pictures, may videos, mas maganda kung meron, no? Pero ako, naniniwala ako sa sinabi ng presidente, hindi niya sisirain yung kanyang imahe, yung kanyang reputasyon sa pamamagitan lamang ng isang fake news. I-komento ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee na sa Facebook. Make sure na naka-follow na po kayo sa ating Facebook page, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. Maupay nga adlaw, hay iyong atanan. Ang mga taga-Leyte, maupay nga adlaw, hay iyo, no? May paparating po kami bagong programa para po sa mga waray. O, ang tabayanan nyo po yan, no? Kakasama po natin dyan si Mima Alicia na isa din pong waray at sa 31 million na isa din pong waray para ito sa mga kababayan nating waray. Siyempre, sa salitang waray at Bisaya po ang ating programa na yan. Ang tabayanan nyo po yan. Okay, I'll see you next video. Bye!